Sa pagsapit ng araw ng Huwebes Santo, tanging si Tandang Ibok na lamang ang kanyang kasama sa kanyang lupain. Yung mga tauhan niya, maaga pang umalis gawa ng ilang araw na nitong ipinagpapatuloy ang pagkukuha nila ng mutya. Si Manong Kamat naman noon, milya-milya pa ang binabaybay, marating lamang ang Karatig Bayan kung saan naroon ang hinahanap nitong simbahan. Habang nakaupo sila Tandang Ibok sa kanilang tambayan, tinanong naman niya ito kung bakit hindi yun sumama sa pangunguha ng mutya. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, inilahad naman ito sa kanya na masyado na itong matanda para sa ganoong gawain. Naniniwala ang matanda, hindi na niya kinakailangan pa ang ganoong karga sa kadahilan ng magbibigay pahirap lamang ito sa tumatandang katawan niya. Dagdag pa nito na, di hamak na mas marami pang mahalagang gawain ang kinakailangan niyang gampanan kesa sa pangunguha ng mutya. Matapos naman itong makapagsalita, bigla naman itong itinuro ang kanyang bulsa sa damit habang nagwiwika ng, "Saan mo nakuha ang sigang ito, iho? Hindi pangkaraniwan ang mutyang nakuha mo. Nakapagtataka lang, sa ganitong klase ng mutya, aabutin ka ng 10 Biyernes Santo para ito ay makuha. Hindi rin ito basta-bastang nagpapakita, lalo na sa mga lugar na walang kinalaman sa apoy. Kung hindi ako nagkakamali, isang mutya ng apoy sa pinakamatagal kunin. Isa sa mga sumunod ditong mahirap kunin ay ang kinukuha ni Kamat. Yun ay yung mutya ng kampana." Kasabay ng pagwika ng matanda ay ang panlalaki naman ng mga mata ni Tadag. Sa tono kasi ng pananalita nito, animoy ordinaryo na sa matandang yon ng ganoong uri ng mutya. Dagdag pa ni Tandang Ibok, siya ang nagbigay ng ideya kay Manong Kamat para makuha ang mutyang kasalukuyan nitong hinahanap. Di hama kasi na mas kailangan nila ang abilidad nito, lalo pat malaki ang kaugnayan nito sa bahay dalanginan ng Panginoon. Naniniwala din si Tandang Ibok, mas mapapalakas pa ng mutya ng kampana ang kanilang grupo dahil sa kakayahan nitong mang-impluwensya ng mga nilalang na nakapaligid sa kanila. Sa tulong din ng mga diwata, mas mapapalakas pa nila ang kanilang kakayahan sa pisikal man o maging sa espiritual na aspeto. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, tuon niya na pag-alaman na si Tandang Ibok din ang gumabay sa kanyang mga tauhan. Lahat ng mga mutya nitong hinahanap ay sinasakatuparan sa kanyang utos na siya namang labis na ikinahanga ni Tadag. Pagtatapat pa nito sa kanya, tanging ang mutya ng apoy lamang na nasa poder niya ang hindi nito inaasahan sa pangkat nila. Bagaman bistado na ni Tandang Ibok ang kakayahan ng mutya ng apoy, naniniwala pa rin ito na wala yung gaanong maitutulong sa kanilang grupo. Matagal na kasi niyang alam, makasarili ang mutyang yon. Ang palagi lang nitong pinagbibigyan ng pansin ay ang taong nangangalaga dito. Malapit din sa digmaan ang mutya, kaya na may karamihan sa nangangalaga dito ay palaging napapaaway na karaniwang nagdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan. Malakas naman ang mutyang yon pero kalakip ng lakas nito ay ang marami nitong kahinaan. Nakadepende ang kahinaan ng mutya sa pag-uugali ng mga tumatangan. Kapag madali nitong naimpluwensyahan ng antingerong nangangalaga dito, hindi maglalaon ito na ang masusunod sa kanilang dalawa. Paglalaruan ng gabay ng mutya ang taong yon hanggang sa maisakatuparan na nito ang kanyang nais. Ngayon pa lang pinapaalalahanan na kita. Huwag kang magpapagabi sa mga sinasabi ng mutyang yan. Di hamak na may otoridad ka sa kanya para magpasya. Kapag may mga naririnig kang bumubulong sa iyong isipan, maliban lang sa kaptan, ipagbigay alam mo ito sa akin. Pasensya ka na, iho, kinakailangan kong maghigpit sa iyo. Wika ng matanda matapos nitong mailahad ang istorya ukol sa mga nalalaman niya.
Nang marinig naman ni Tadag ang paliwanag ng matanda, tumangulang naman ito bilang pagpapakita ng kanyang pagsang-ayon. Sa pagsapit ng hapon, habang patuloy silang naghihintay sa pagbalik ng kanilang mga kasama, bahagya namang nabaling ang atensyon nila sa unang bahagi ng lupain niya. Pagsilay nila sa patag na malapit sa kakahuyan, doon nila nasilayan ang isang pamilyang tumatakbo, bitbit ang mga anak nito. Alam ni Tadag na mga ordinaryong tao ang mga yon, kung kaya't dali-dali naman niya yung sinalubong para kausapin. Makalipas lamang ang ilang minuto, narating na niya ang lugar na pinagtaguan ng mga ito. Kalmado naman niya yung nilapitan sa paniniwalang malakas pa ang takot nitong nararamdaman. Nang masipat naman siya ng padre de pamilya ng mga ito, agad naman siya nitong hinarap habang nakikiusap. Ayon sa lalaki, kaya lang naman sila napadpad sa lupain ni Tadag dahil sa mga nilalang na ilang araw nang nanggagambala sa kanilang tahanan. Kapag gabi, hindi sila nito pinapatulog dahil sa mga ingay na ginagawa nito sa labas ng kanilang bahay. Noong una, naging maayos naman ang paninirahan nila roon. Subalit nang manggambala na ang mga nilalang na yon, doon na nagbago ang lahat. Akala nila ilang araw lang ang pananatili ng mga ito, pero nagkamali sila. Dagdag pa ng lalaki, wala silang magagawa kundi iwan ang kanilang tahanan na ilang dekada na nilang tinitirahan. Sa dinami-raming tao sa kanilang baryo, ang pamilya niya lamang ang hinahabol ng mga nilalang na yon. Mariin din itong inilahad sa kanila. Wala silang kaide-ideya sa kung ano ang mga ito. Ang tanging napansin lamang nila sa mga yon ay ang bilis ng kilos ng mga ito at ang hindi pangkaraniwan nitong pagtakbo. Maniwala kayo o hindi na kahit patuwad ang paglalakad ng mga nilalang, nagagawa pa rin sa kanila nitong makipagsabayan. Matapos namang marinig ni Tadag ang istorya ng lalaki, agad naman niya yung inabisuhan na manatili sa kanyang lupain. Subalit nang marinig ng padre de pamilya ang alok niya, bigla naman yung tumanggi, gawa ng marami pa yung mahalagang gamit na kinakailangang bantayan sa kanilang pamamahay. Ayon dito, ang mag-iina na lamang niya ang pananatilihin niya roon para naman wala siyang aalalahanin pagbalik niya sa kanilang baryo. Nangako din siya kay Tadag na babalik ito matapos sumapit ang linggo ng pagkabuhay. Dahil sa sinabi nito, pansamantala yung pinatigil ni Tandang Ibok. Pagsilay ng matanda kay Tadag, nagwika naman yun sa kanya ng, Iho, samahan mo ang taong ito. Batid kong mahalaga ang mga bagay na kanyang babantayan sa bahay niya. Ito na din ang pagkakataon mo para makipag-isa sa mutyang iyong nakuha. Bago kayo umalis, magmeryenda muna kayo. Ako na ang bahalang magligpit sa mga dadalhin mong gamit. Matapos makapagsalita ni Tandang Ibok, agad naman yung pumasok para maghanda ng kanyang dadalhin. Sila Tadag naman noon, minabuting tumungo sa kusina nang sa gayoy mapakain ang pamilya nito. Sa pag-uusap nilang dalawa, agad namang nakuha ni Tadag ang tiwala ng lalaki matapos niyang magpakilala bilang isang antingero. Hindi na yun tumutol sa kanyang nais, lalo pat aminado yung kailangan nito ng tulong. Sa paglubog ng araw, agad naman silang umalis para puntahan ang bahay nito. Hindi naman siya nababahala na baka hanapin siya ng kanyang mga kasama, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na ipagpapaalam din siya ni Tandang Ibok sa kanilang grupo. Makalipas lamang ang isang oras na paglalakad, narating na nga nila ang ikalawang baryo. Pagpasok nila roon, panay naman ang kanyang pagmamasid sa paligid, gawa ng may naaamoy siyang presensya ng mga manlalason. Hindi naman niya yun gaanong pinansin, lalo pat nasisiguro niyang hindi naman gaano kalalim ang mga tinatanga nitong presensya. Maaaring kaya niya nararamdaman yun sa lugar dahil sa pagsasagawa din ito ng mga ritual,
bilang paghahanda sa nalalapit na pagsapit ng Biyernes Santo. Sa pagpatak ng 6:00 ng hapon, nadapo na nga sila sa bahay nito. Habang pinagmamasdan ni Tadag ang buong paligid, napansin niyang napakatahimik. Pinaiikutan ng bahay na iyon ng maraming puno at nakapagtataka ring wala yung doong kapitbahay. Pagpasensyahan niyo na ho, Manong Tadag, kung walang tao dito maliban sa atin. Alam niyo ho kasi, matagal na kaming umiwas sa mga kapit-kapitbahay na yan. Noong nasa lugar kasi kami ng inay ko, nagkaroon kami ng kapitbahay na aswang. Mabuti na lang, manggagamot si inay. Dahil kung hindi, baka matagal na akong patay. Paliwanag ng lalaki habang binubuksan nito ang pinto ng kanyang pamamahay. Matapos naman yung marinig ni Tadag, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Huwag mong alalahanin yan. Mas mabuting ang ganito eh. Malaya tayo sa mga gagawin natin sa mga demonyo." Dahil sa sinabi nito, hindi na yun umimik, bagkus ipinagpatuloy na lamang nito ang kanyang ginagawa. Pagpasok nila sa loob, agad namang binuksan ng lalaki ang mga bintana para naman kahit papaano magkaroon ng liwanag sa loob ng bahay nito. Matapos nitong sindihan ng 2 gaserang naroon, paisa-isa na din naman itong isinarado ang mga bintanang kakabukas pa lang. Hindi naman yun gaanong pinansin ni Tadag, lalo pat malapit na din namang sumapit ang gabi. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapansin niyang papalubog na ang araw, minabuti naman niyang gumawa ng kanilang pagkain. Ang lalaki noon, abalang-abala sa pagtatago ng mga manok nito, habang siya naman medyo nahihirapan sa paggawa ng siga sa kusina. Paano ba naman? Bukod sa mga basa nitong panggatong, naging pahirapan din para kay Tadag ang gumawa ng maliit na siga dahil sa wala siyang mahagilap na balat ng nyog o hindi naman kaya'y tuyong dahon ng saging. Yun kasi ang nagsisilbi niyang panimula ng apoy sa tuwing nagluluto siya sa bahay niya. Maya-maya pa, nang medyo panghinaan na siya, napansin naman niya ang pagliwanag ng kanyang bulsa. Pagsilay niya rito, doon bumungad sa kanya ang mutya ng apoy na unti-unting nagkakaroon ng baga. Bago pa man yun maapula, dali-dali naman niya yung inilapat sa mga panggatong. Maniwala kayo o hindi, wala pa mang ilang minuto, nakagawa na siya ng siga. Halos gulat na gulat noon si Tadag dahil hindi niya sukat akalain na meron pala talagang kakayahan ng mutya ng apoy na lumikha ng pisikal na apoy. Buong akala niya kasi purong espiritual lamang ang kakayahan nito. Inaasahan niya din ang gamit na yon bilang pamarusa, kaligtasan, pangontra lamang sa ibang mutya, ngunit nagkamali siya. Sa pagpasok ng lalaki sa loob ng bahay nito, gulat na gulat naman yung lumapit sa kanya, gawa ng hindi nito mawari kung papaano siya nakagawa ng siga. Habang pinagmamasdan ng lalaki ang apoy na unti-unting lumiliyab, inilahad nito sa kanya na matagal ng panahong hindi nila nagagamit ang kusinang yon. Kapag nagluluto sila, ninanais nilang magluto sa labas dahil mas madali sila roong nakakagawa ng apoy kumpara sa kanilang kusina. Dagdag pa ng lalaki, matagal na ding nagiging palaisipan para sa kanila kung bakit hindi naaalis ang tubig sa kanilang mga panggatong na doon nila itinatambak. Paglalahad nito, matagal na nilang hindi inaalis ang mga panggatong naroon dahil ayon sa albularyong kanilang pinagkonsultahan, pinamahaya na ito ng mga duwende. Ang pagpapaalis sa mga nilalang na yon nangangailangan ng mabigat na alay. Hindi tao, bagkus ay 2 buong baka na wala naman silang kakayahan para makabili. Kahit kasi pagsama-samahin ng kanilang mga alaga, hindi pa rin yung sapat para bumili ng maliit na baka. Matapos naman yung marinig ni Tadag, minabuti niyang tawagin ng mga duwending naninirahan sa lugar na yon.
Habang nagpapalipad hangin siya sa paligid, inabisuhan naman niya ang lalaki na tumungo sa entradang pinto para magbantay. Makalipas lamang ang ilang minuto, bahagya namang natigilan si Tadag sa pag-uusal nang makita niya ang mga duwending pula na dahan-dahang lumalabas sa mga tipak ng panggatong. Noong una, nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya, subalit nang masipat ng mga nilalang na yon ang kanyang tangan-tangang mutya, doon na dahan-dahang nagbago ang ihip ng hangin. Maya-maya pa, bigla namang nagtanong sa kanyang isipan ng duwending unang nagpakita para malaman kung ano ang kanyang pakay sa lugar. Matapos namang marinig ni Tadag ang sinabi nito, hindi na siya nagpaligoy-ligoy upang ilahad sa mga nilalang ang kanilang panggagambala sa pamilyang naninirahan sa bahay na yon. Nakiusap din siya doon na umalis na sa lugar para naman kahit papaano wala na silang pagtalunan. Dahil sa kanyang sinabi, nasipat naman niyang nagtago sa mga tipak ng kahoy ang duwende habang patuloy na nakikipag-usap sa kanya. Ayon dito, hindi sila aalis sa lugar hanggat wala silang natatanggap na alay. Gagamitin kasi nila ang alay na yun sa paglalakbay upang makahanap ng bagong tirahan. Dagdag pa nito na kung may lugar lang na malapit roon na angkop nilang pamahayan, aalis sila doon ora mismo. Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi nito, inilahad niya sa mga nilalang na bukas ang kanyang lupain para tirahan. Sa pamamagitan ng kanyang pangitain, ipinakita niya sa mga duwende kung gaano kaganda ang kanyang lupain. Matapos namang masipat nito ang kanyang teritoryo, walang pagdadalawang isip naman yung sumang-ayon sa kanyang gusto. Sa paglisan ng mga nilalang, kabilin-bilinan nito sa kanya ang ilang araw na pag-aaligid ng mga aswang sa bahay na yun. Bilang pasasalamat, inilahad ng duwende sa kanya na maaaring merong mga bagay na binabalik-balikan ng mga aswang sa lugar. Dahil dito, nagpasya si Tadag na kausapin ng lalaki sa pagbabaka sakaling meron yung nalalaman. Kaibigan, matanong lang, hindi ka ba nagtataka kung bakit palagi kayong ginagambala ng mga aswang? Alam mo kasi, hindi bibisita ang mga yan kung wala namang interesante sa bahay mo. Baka naman, hindi pamilya mong habol nila, kundi ang iilang mga gamit na itinatago mo mula sa loob. Para matulungan kita, kinakailangan mo ring magtapat sa akin. Wika ni Tadag. Pagtatapat pa niya, hindi siya maaaring magkamali sa kanyang hinala dahil ang mga duwende mismo ang naglahad nito sa kanya. Di hamak na mas nakakaalam yun sa bahay na yon dahil magmula pa noong nanirahan sa lugar ang pamilya nito, naroon na ang mga nilalang. Dagdag pa ni Tadag, malakas din ang kanyang kutob na meron talagang kinalaman ng mga tinatagong gamit ng lalaki sa panggagambala ng mga aswang. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, wala na yung nagawa kundi ang tumahimik. Lumipas ang ilang minuto, hindi na din yun nagdalawang isip na ilahad sa kanya ang sikreto nito. Ayon sa lalaki, tama ang hinala niya. May nakalibing nga doong mga gamit. Ang mga gamit na yon ay minana niya pa sa kanyang ina. Nang magkapamilya na siya, doon niya napagdesisyonan na ilibing ito sa limot. Dagdag pa ng lalaki, ilang beses niya na yung inihimlay sa tabi ng nicho ng kanyang yumaong ina, ngunit gabi-gabi siya nitong pinaparamdaman. Nang dumating na sa puntong hindi na niya makayanan ng bangungot, nagdesisyon siyang ilibing ang mga gamit na yon sa pinakagitnang bahagi ng kanyang bahay. Binalot niya ito sa telang gawa sa balat ng hayop at inilagay sa baul na silyado. Pagtatapat pa ng lalaki, purong kaliwa ang aral na yon kung kaya't may posibilidad ang mga haka-haka ni Tadag. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagdesisyon silang hukayin ang mga inilibing nito. Noon ding mismong gabi, tapatang sinabi ni Tadag sa lalaki ang kanyang mga balak sa mga karga na kanilang makukuha. Ayon sa kanya,
para hindi na ito gambalain ng mga aral na iniwan ng kanyang ina, kinakailangan na nila itong sunugin. Inilahad din ni Tadag sa lalaki, huwag itong mag-alala dahil bago nila tupukin ang mga gamit na yon, sisiguraduhin niyang hindi ito mag-iiwan ng sumpa sa lalaki. Mariin niya ding ipinangako matapos ang mga pangyayaring yon, babalik sa normal ang mga buhay nito. Dahil sa kanyang sinabi, mas lalo pang tumaas ang pag-asa ng lalaki. Sa paglalim ng gabi, naging abala naman sila sa paghuhukay sa gitnang bahagi ng bahay. Sarado ang lahat ng maaaring daanan sa bahay na yon at iisang kandila lamang ang nakasinde malapit sa hukay na binubungkal nila. Sa pagsapit ng 8:00 ng gabi, bahagya namang natigilan sila Tadag nang makarinig sila ng animoy ungol ng isang baboy. Pabalik-balik ito sa entradang pinto na parabang meron yung hinahanap. Habang pinapakiramdaman nila ang nilalang na yon, mas lalo pang nabahala ang lalaki nang makarinig ito ng animoy baliw na sumisigaw ng napakalakas. Habang sumisigaw ito, paulit-ulit nitong pinapalo ang dingding ng bahay na yon na siya namang labis nilang ikinaalerto. Maya-maya pa, bigla namang hinawakan ni Tadag ang bunganga ng lalaki nang masipat niya yung sisigaw na. Namumutla na din ang buong katawan nito, indikasyon na nakakaramdam yun ng hindi maipaliwanag na takot sa katawan. Para maiwasang masiraan ito ng bait, pilit naman yung pinapakalma ni Tadag sa pamamaraang alam niya. Paulit-ulit niya ding ibinulong sa lalaki na huwag itong matakot sapagkat wala naman yung magagawa para saktan sila. Lumipas pa ang ilang minuto upang hindi na lumala ang pangyayari, nagdesisyon siyang tapalan ng bulak ang tenga nito. Pinuluputan niya din yun ng benda sa mga mata habang kalmadong ibinubulong dito ang mga katagang. Sa Diyos ka lang matakot. Isipin mo ang mga masasayang alaala ng pamilya mo. Magtiwala ka sa akin. Malalagpasan natin to. Matapos niya yung mailahad sa lalaki, agad naman niyang kinuha ang piko at mabilisang pinuntahan ang entradang pinto ng bahay. Pagsilay niya sa labas, bumungad sa kanya ang 8 aswang. Nakatayo sa labas, nakabuka ang mga kamay at nakatingin yun sa kalangitan. Naririnig niya yung nag-uusal, ngunit hindi na niya ninais pang unawain ang panalangin ng mga ito. Sa pagbalik niya sa kinaroroonan ng lalaki, inalalayan niya yun patungo sa upuan habang pasimpleng tinatalian ang kamay nito. Para hindi yun makatakbo, sinigurado niyang nakatali yun sa pundasyon ng bahay nang hindi nito nalalaman. Bago niya yun iwan, muli niyang pinaramdam sa lalaki na hindi ito nag-iisa. Sa pagsang-ayon nito sa kanya, dali-dali naman niyang binunot ang kanyang punyal habang nilalapatan ito ng mga usal ng arkanghel. Humingi rin siya ng gabay sa kaptan at senyales mula sa mutya ng apoy na kanyang tinatangan. Sa pagramdam ni Tadag na handa na ang kanyang katawan, doon na siya nakipagsagutan sa mga nilalang. Matapos niya yung insultuhin at kutsain, walang pagdadalawang isip naman niya yung hinamo ng digmaan. Bagaman marami ang bilang nito, hindi niya na yun pinagtuunan ng pansin dahil di hamak na mas mahalaga para sa kanya na bigyan ng kapanatagan ng pamilyang humingi ng tulong sa kanila. Bago niya binuksan ang pinto, sinigurado muna niyang hindi basta-bastang masisilayan ng mga aswang ang ukang kanilang ginawa. Ginamit niya ang pinakamalakas na sabulag na alam niya nang sa gayoy walang makukuha ang mga kalaban nila sa kanilang panig. Matapos niya yung gawin, agad naman niyang binuksan ang pinto habang pinagmamasdan ang buong paligid.